Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Hey, ladies and gentlemen, I'm Laurelyn Garcia Velarde, and for this week's episode of Face the Nation, we will be joined by a senatoriable. Siya po ay under the Partido Pilipino ng Pagbabago or PPP, at siya po ay nais magkaroon ng pwesto ngayong darating na halalan bilang senador, at sinasabi po niya, isa sa tinik ang agenda ng Pilipino. Let's welcome here at the studio on Face the Nation, retired Brigadier General Allen Capuyan. Magandang araw po. Magandang araw sa iyo, Laurelyn, at sa ating viewers sa JNN. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Allen Capuyan, number 15 sa Senado. Yes, alam mo, General, ang sinasabi nga nila, marami ang gustong kumandidato maghain ng plataforma at makabilang sa 12 senador na pipiliin. Marami din ang mga popular, di ba, ngayon na naglalabasan. Pero syempre, bigyan din natin ng pagkakataon yung iba pa na nais maglingkod. Kaya bago po natin ihain ang inyong agenda sa mamamayang Pilipino, bigyan po muna natin ng pagkakataon na kayo ay talagang makilala din po nila. Kasi nga po, matagal na rin kayo na nagbibigay ng serbisyo sa ating bayan. Sabi nyo nga po, kayo ay nag-start nung 2016 pa lang. Pero bago po yan, kasi sabi ko kanina, retired Brigadier General, kayo po ay nag-graduate sa Philippine Military Academy Class of 1983. And of course, the rest is history. So dito po natin umpisahan ang inyong naging journey bago tayo makarating sa huli nating posisyon. Thank you, Laurelyn. Ako po ay nasa public service bilang military officer sa Philippine Army. Ako ay nag-join sa Scout Rangers in most of my assignment, then doon sa field of intelligence works. At ang huling assignment ko sa Army is ako ay commander ng Task Force Gantangan. Ito yung mobilization at pagkilos sa mga ancestral domains sa buong Mindanao para mabawi ang radicalization, mahinto ang gawaing ito ng CPP-NP-NDF. Yes. So, I retired in 2010, 8 years ahead of my retirement. Maaga kayo nagretiro? Yes, dahil nag-decide ako na samahan ang katutubo. Pag sinabi nyo po bang samahan ang katutubo, ano po ba ito? At naintindihan ko, marami kayong advocacy para sa ating mga katutubo, at ito po ay inumpisahan nyo nung nagretiro kayo. Iniwanan ko yung military service. I joined the community and find out their problems, their struggle. We came up with an organization para maisatinig ang kanilang problema. Nagkaroon kami ng advocacy sa organisasyonal, then advocacy sa security concerns ng katutubo, advocacy sa economic problems ng katutubo, then advocacy sa political. So medyo nabuo namin sa loob from year 2010 hanggang ngayon. Pero even then, as early as 1999, kahit sa anumang military assignment ko, ay focus na ako sa concern ng katutubo sa buong. So, kaya po kayo naging malapit sa mga katutubo ay dahil sa mga naging assignment nyo in the past? Other than that, ako ay isang katutubo din. Kasi isa po kayong katutubo din, kaya talagang malapit yung puso nyo sa kanila. Opo, ang roots ng aking mama ay Manubo sa Agusan del Sur. Ang papa ko na who hailed from Cebu, I found out later when I was the chairperson na ang roots ng mga Kapuyan ay doon sa Cordillera, sa Igorotlan na sinasabi natin, at ang aking roots na aking papa ay nasa Kankanai. So siguro, sabi ko ito, I was driven by these two bloods na malapit ang aking pagkilos sa katutubo. But because of my exposure sa military, nire-relate ko yung katutubo in terms of national significance to
to National Unity, Peace and Development, yung IP struggle. Yeah, ituloy-tuloy na din po muna natin kasi sabi nyo nga po, kayo talaga, ang exposure nyo bukod dito sa inyong advocacy para sa mga katutubo, nandun po kayo sa seguridad. It was in 2016 when you started as the Assistant General Manager for Security and Emergency Services of Manila International Airport Authority. Opo. I joined the MIA right after the start of the term of the former president. Nag-apply lang ako doon. So sa aking short stint sa airport, sinolve natin in 1 month ang Tanimbala. We solved the drug problems na nag-proliferate sa area. Na-solve natin yung pilferage. Na-solve natin yung Nakawan. Na-solve natin yung Salisigang. So basically, we provide a peaceful environment in that short term under the new management. However, it was cut short dahil nung nagkaroon ng problema sa Mindanao at karating na lugar, tungkol sa mga schools na tinatayo ng Communist Party of the Philippines, may nagsabi kay Presidente na kunin ako bilang advisor sa problema ng katutubo. So ito po yung una niyong pagpasok bilang Presidential Advisor Yes. on Indigenous People. Concern. So talagang binigyan lang kayo ng, dahil nga doon sa mga naging past experiences nyo, base na din sa naumpisahan yung advokasya, lalo na nung nagretiro kayo, doon po kayo itinap para Yes. maging Presidential Advisor para dito sa mga indigenous concerns. Tama po yun. At dahil rin doon, dahil siyempre nandun na tayo sa circle sa mga meeting sa Malacanang, may mga command conferences, nakakasama tayo. Napag-usapan ngayon yung problema sa security, sa peace talks. So nasama ako ngayon sa research group na pinag-aralan ng malalim ang ating seguridad, ang ating mga different peace agreement. So dahil doon, napakita natin na talagang we were just taken for a ride by the CPP and PNDF. So together with the national security stakeholders, kasama ako, nag-recommend ngayon na magkaroon ng National Task Force to end the local communist armed conflict. So gumawa na kami ng pag-aaral at pagsasayos ng framework. At dahil dito, naghanap ngayon ng gawing executive director. So yun nga po, noon talagang nabuo yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kayo talaga ang naging executive director. So talagang nung binuo yung mga pangangailangan at kailangan gawin para dyan, kayo na po yung nag-umpisa. Ako ang nag-umpisa kasi walang gustong tumanggap sa trabaho. Dahil po ba ito sa issue ng seguridad at talaga namang Dapat ang bago? kukunin dito dapat ay mga retired na mga officers sa military, pero tinap namin yung mga gagaling, pero sabi nila it's time to retire or may reason din na security. So walang tumanggap. Hindi ko naman akalain na biglang ako na yung So itinatap nyo yung magagaling, pero kayo yung napili na magaling kasi naiintindihan nyo yung sitwasyon para sa security at ganyan din po. Siguro kasi ito related nga din pagka pinag-uusapan talaga natin is yung mga concern ng mga IP. Opo. So paano nyo po yan malilink together? Kasi sabi po, nung time na yan, parang nag-umpisa na din na halos magkasabay. How kayo ang naghahawak ng ahensya na yan? Magkasabay sa NCIP? Yes. Kasi after almost close to 1 year, ako'y pinagsabihan na may end of term na sa mga commissioners sa NCIP. So sinabihan ako ng Pangulo na kunin mo ang NCIP as chairperson kasi ang problema ng NTF-ELCAC ay mga katutubo, number one problem kasi yung mga kinikulusan ng NPA ay sa mga ancestral domain. So talagang related. So related siya, ang NTF-ELCAC makatulong sa katutubo, ang NCIP makakatulong sa NTF-ELCAC. So that adds up to the additional job that I got. So dalawang trabaho, isang sweldo. At ito'y ginampanan ko for 4 years. Yung trabaho na yan, ang NCIP 5 years, ang NTF-ELCAC 4 years. Sir, gusto kong malaman kasi ito kung saan ka nagsimula. Ito ang naging pundasyon din kung bakit mo gustong kumandidato. Nung kayo po ang nakaupo sa NCIP at gayon din po bilang Executive Director ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts, ano po ba yung mga main na problema na talagang kinaharap mo na talagang napagtuunan naman ng pansin pero ngayon po talagang kailangang ituloy-tuloy pa rin na bigyan ng solusyon? Kahit sabihin pa natin na may naka-assign dyan na chairperson. Ang nakikita ko, it was an opportunity for me to work within the systems of the government structure, sa bureaucracy.
So yung 4 years ko sa INTEP-ELCAC allows me to really put into action yung tinatawag natin na synergy at saka interoperability. Yung makikita mo yung whole of government na yung mga ahensya ng gobyerno ay nagko-coordinate, nagko-collaborate, nag-harmonize at saka nagsisynchronize. Doon ko nakita na from top hanggang sa baba, makita mo yung interplay ng mga agencies of government from the secretary level hanggang sa mababa na talagang nagsasamahan, reinforcing one another, na lalong napabilis kasi there is what we call mutually supporting with each other. Magaan na magaan, may harmony, walang territorial conflict, walang ganon. So, ako mismo, I was amazed. At dahil sa nakita ko na to, nagkaroon ako ng inspirasyon na ganon din ang pagkilos sa katutubo. Ang ginawa ko po ay gumawa tayo ng collaborative framework na yung 70 plus of agencies of government ay meron siyang understanding ano ba ang structure sa NCIP at structure sa IP para maintindihan na paano kumilos sa teritoryo ng katutubo. So, ibig sabihin nito, we work there to serve other agencies, to help other agencies, and vice versa. So, this gives me now the idea na tungkol sa ating governance. We have the 3 branches of government. The executive branch, the legislative, and the judiciary. Yes, totoo yan na meron silang separations of powers. May kanya-kanyang functions. Pero there is one thing that must put them together. Ano yun? Ano ang pangarap ng ating bansa? Sa panahon ni President Aquino, gumawa sila ng Ambition 2040 with NEDA as the center of this undertaking. Ibig sabihin, ang pagkilos dapat ng gobyerno ay naayon sa Ambition 2040. At just to quickly state, ano ang pangarap nito ay maiangat ang pamumuhay ng taong bayan. Specifically, yung middle class, dapat umangat sila sa kanilang pamumuhay, kanilang well-being, para yung mga mahirap ay angat din. Yun ang ating Ambition 2040. Actually, dyan kami umangkla sa INTEP-ELCAC. At the same time, we have the National Security Policy and we have the National Security Strategy or NSS. Ang National Security Strategy, siya ang naglalatag ng tamang environment sa ating bayan. Na yung right environment na to ay very favorable for development. So doon rin kami umangkla. Pinanghawakan namin yung Ambition 2040 at sa ating National Security Strategy para ang pagkilos natin sa INTEP-ELCAC ay talagang whole of government, whole of nation. My point now is, the 3 branches of government must be anchored also of that ambition. Ibig sabihin, pag kayo sa executive branch, kumikilos kayo, is to fulfill the dream and the vision. Pag ikaw kumilos sa judiciary at legislative, dapat nakatingin kayo doon na ang mga pangarap na to ay magkaroon ng katuparan. But you have the check and balance. Wala tayong synergy. Nakikita ko na kulang sa synergy. So, ang unang platform na ilalabas ko ay related doon sa paano magkaroon ng synergy ang 3 branches of government while maintaining the check and balance. And that synergy must be felt from top to bottom. Okay, balikan po natin yan at ipagpapatuloy po natin yan sa ating ikalawang talakayan. Pero balikan ko lang po kasi i-mention nyo nga itong ambisyon natin 2040. Ito po ay panahon pa ni Pangulong Aquino. So, sabi nyo nga, ito ay a 25-year plan. Yung pong sinasabi nila, yung ibang mga ginagawa kasi ngayon, hindi iniisip yung long-term plan. Pero para yung makita mo rin kung saan tayo makakarating sa panahon na ito, dapat talaga naiplano. Maganda po yung i-mention nyo at marami na din pong hindi nakakaalam kung ano nga ba itong ambisyon natin 2040. At syempre nga din naman po dito sa ating bansa, alam po natin na pagka nagpapalit din ng termino ang mga presidente, lalo na sila ay may 6 na taon lang, hindi naman na sila talaga po pwedeng mailuklok kasi yan po ang naaayon sa batas natin. So, bawat mauupo na presidente, ang ina-assume nating lahat dyan, dalawa'y pwedeng gawin. Pwedeng ituloy kung ano yung naumpisahan dahil nakikita nila na maganda. At po pwede din naman na ayaw nilang ituloy kasi alam mo naman din, pwedeng politika na gusto ko magsimula akong bago dahil ako na yung Pangulo ngayon. So ngayon, kailangan din po nating maliwanagan, ito bang ambisyon natin 2040 na itutuloy pa po ba to? Alin po ba yung maganda dito na hanggang ngayon hindi binago ng kahit na sino pang umupo at sumunod na presidente dahil kailangan nga po yung continuity nito. Pero ituloy po natin ang discussion po na ito sa pagbabalik po ng Face the Nation. Face the Nation.